Network Entertainment. Kuda ng kuda, sila'y di mapigilan. Talak ng talak, di rin mapagsabihan. Kaya yan na, ginawa ng podcast, ang Tambalan. Hey! Tambalan na! Welcome to another episode of the Tambalan Podcast. Usapang cheating. Naku, maraming parang gustong hindi na ituloy yung pakikinig. Maraming kung kasama nila yung jowa nila tapos nag-cheat sila, hininaan na ngayon yung yung speaker. Huwag nyo kasing sinasalo, hindi naman hindi ikaw to. Kayo, kung hindi naman guilty, lakasan ng speaker. Tsaka kung hindi naman Trisha yung girlfriend mo, hindi ikaw to. Correct. Huwag kang masyadong guilty, sinasalo mo lahat eh. Alam na this talaga pag may kasalanan. Abangan! Mula sa Mahiwagang Burnay. Ang kwento. Dear Nicole and Chris, itago nyo na lang ako sa pangalang Trisha, isa sa mga die-hard ninyong tambalanista. Mga bagets pa kayo, nakatutok na ako sa tambalan. Ngayong may mga asawa na kayo, loyal listener nyo pa din ako. Sumulat ako para humingi ng opinyon ninyo. Matagal ko nang kasintahan si Albert. Nag-aaral pa lang kami na. Soulmate ko si Albert. Siya yung pangarap kong makasama habang buhay. Kaya naman araw-araw, nagpapasalamat ako at pinagtagpo ang landas namin. Hindi ko na ma-imagine ang buhay nang hindi siya ang kasama ko. Hindi naman perpekto ang relasyon namin. Nagkakatampuhan din. Pero kahit gaano kami kapikon sa isa't isa, naayos din. Ganon yata kapag nagmamahal. Hindi sumusuko, laging handang magpakumbaba. Sales rep si Albert at sanay ako sa klase ng trabahong meron siya. Madalas siyang lumabas kasama ng mga kliyente, kung hindi kumakain, umiinom. Normal yun sa akin. Pero kamakailan lang, may nangyari na hanggang ngayon, hindi ko matanggap. Lumabas kasi si Albert kasama ng mga kliyente. This time around, hindi lang sila basta kumain o uminom. Tumikim siya ng bayarang babae. Kailangan daw niyang makisama. Wala lang naman daw yun. Parte daw ng trabaho niya yun. Pwede naman daw na hindi niya sinabi sa akin, hindi ko naman malalaman. Pero pinili daw niyang sabihin dahil gusto daw niyang maging tapat sa akin. Ayaw daw niya nang may tinatago. Tambalan ng sakit-sakit. Hanggang ngayon hindi ko matanggap. Hihiwalayan ko na ba? Natatakot ako na kung ipipilit ko pa, lagi lang pagsisimula ng away sa tuwing naaalala ko. Ano po ang gagawin ko? Salamat sa inyong payo. Ang inyong tambalanista, Trisha. Ayan. Alam mo, partner, sa palagi ko sa paraan ng pananalita ni Trisha dun sa bandang dulo ng kwento ng Mahiwagang Burnay, alam niya na yung gagawin niya.
Syempre, binild up mo lang kung gaano ka bongga, gaano ka bait, kung gaano ka swerte, kung gaano ka blessed ka, ganun kay Albert. Kaya syempre, yun yung parang feeling mo, hindi mo ma-let go, 'di ba? Kaya lang, ramdam ko lang partner na alam niya naman yung gagawin niya, kilala niya yung kanyang sarili, kilala ni Trisha yung sarili niya na pag pinagpatuloy ko to, sigurado magpagsisimulan lang ng away, hindi ko matanggap, 'di ba? Yun naman yung mga words mo eh. Kailangan lang may mga magsabi sa iyo na tama yung desisyon mo. 'Di ba? Yun. So kung magbabase lang din ako sa parang naging topic natin to kahapon, 'di ba? Kung magbabase lang din ako sa yung ganyang klase ng cheating, tapos dun sa how you are reacting right now, 'di ba? Na parang hindi mo talaga carry, ganon. Ang sasabihin ko talaga, hindi lang si Albert ang nag-iisang lalaki sa mundo. Yun lang. 'Di ba? Ngayon na again, kahit ano namang sabihin ko o sabihin ni partner, 'di ba? Nasa sayo pa rin kasi ikaw naman din talaga yung nakakaalam ng buong pagkatao ni Albert, yes. 'di ba? Parang lahat ng detalye. Oo, lahat ng detalye, mapapatawad ba? Pero yung naiinis lang ako dun sa part na para lang mabawasan yung kasalanan. Buti nga sinabi ko may ganon. Naiinis ako dun sa part na yun. Medyo inis talaga ako sa mga cheaters eh. Kaya parang hindi ako yung tamang kausapin tungkol dito. Kasi again, na ako kagad eh. Parang it's a no for me. 'Di ba? Wala nang forgive. Ganon. For me it's a no for me. Pero again, may mga iba na kayang magtiis, kayang magpatawad at kalimutan ng lahat. 'Di ba? Totoo yun. Depende sa tao, depende sa sitwasyon. It's really up to you, Trish. Correct. Ulitin lang natin, ikaw yung nakakaalam ng buong sitwasyon. Ano ba yung mas matimbang sa'yo? Yung nagawang kasalanan o yung kabutihang nagawa ng tao? Na madami naman. Kung ngayon, kung gusto mo pa ng karagdagang detalye, pakinggan ang episode kahapon. Para hindi namin uulitin yung sinabi namin kahapon. Almost the same case kasi. True. Oo, correct. So, halos parehas lang. So, refer to yesterday's Mahiwagang Burnay segment. Para hindi na kami napapagod. Oo, Hindi naman yun eh. Para iba na lang yung pag-usapan natin today. Pero hindi madali yan, Trish, ha? Hindi naman talaga madaling tanggapin. Pero gusto ko lang malaman, no, na, to confirm again, sila ba? Sila. Oo, together. Okay, so sila. Soulmates kayo. Oo, yun yung sabi niya, soulmates, ganyan. Every day she's so, ano yung sabi niya? Every day she's so blessed. Yung matagal ko ng kasintahan si Albert. Okay, so nag-aaral pa lang sila na. Kaya, syempre siguro partner, yung hindi ganun kadali yung pagle-let go kasi 'di ba, partner, yung sinabi mo nga, 'di ba, alin ba yung mas matimbang? Yung isang beses na nagkamali o yung maraming taon together na pinatunayan niyang mahal ka niya, 'di ba? Mga ganun. Kaya kahit na parang naaaning-aning siya, feeling niya magsisimula ng away, nagtatanong pa rin siya. 'Di ba? Kasi nga in her heart parang gusto pa rin patawarin, 'di ba? May ganun, 'di ba? What if so depende talaga, no? Tumitingin tayo sa napakaraming angulo. What if kunyari tingnan ko lang din yung opinion mo. Magjowa tayo. Tapos lumabas kami nung magkaka-opisina. Kagaya nung ginawa natin ng team building sa Los Baños. Sa Los Baños kasi po talaga may naganap eh. Siyempre, niyaya kami ng mga boss eh. Sabi niya, tara, punta tayo dito, boys night out. May ganun tawag noon. So, pumunta kami sa isang patay sindi. Para sa tagdagdag kaalaman ng lahat, this is a true story. Based on a true story. Diba? What if ganun yung scenario? So, ikaw si Trisha. Tapos ako yung boyfriend mo. Tapos pumunta kami ng mga boss namin doon sa patay sindi, sa pinuntahan natin ang akala mo nagti-team building kami. Which is actually team building naman talaga. May team building na merong kaya on the side. Trip. Oo. Na natakot din yung mga nandun sa patay sindi kasi ang dala ninyong sasakyan nakalagay media. DZRH Media. Ang laki-laki media. So yung mga babae sa labas nagpasukan. May media. Akala may coverage na mangyayari. Akala may raid. Ang hindi nila alam, ay mag-enjoy. So yung mga boss namin, lahat ng lalaking DJ, binigyan. Ay, joke lang pala, this is not a true story.
hindi pala. Binigyan. Hindi po to true story, ha? Kasi baka nakikinig po yung mga asawa ng mga DJs. Sabi ng friend ko. Correct, diba? Yan. Naman ang lagi, sabi naman natin kanina, what if? What if? Tama. Kung hindi kayo naniniwala, balikan nyo po yung unang first few minutes of this segment. Sabi ng friend ko. Diba? So, tara, pasok tayo dito. Magiinuman tayo. Maya-maya, yung boss nagtawag. Maraming babae. Ilan kayo dito? Again, mga kabisyo, this is not a true story. Binibigyan linaw lang po. Napahamak na ako sa ganyan dati, partner. Hanggang ngayon, hindi ko makalimutan nung pinagalitan ako ng misis. Kasi ikaw nagpasimuno. Hindi ako nagpasimuno. Akala ko ikaw nag-organize. Hindi ako nag-organize. Kwento ko lang. Ikaw yung nagtago ng kwento. Ako yung nag-reveal ng kwento. Sa daldal ko kasi ito eh. Sabi nga ng friend ko. So ganun yung nangyari. May ka-table na babae. Tapos syempre, susulitin yun. Binayaran mo eh. Tapos, sige, makikinig lang kami. Binayaran mo eh. Because, ito naman eh. So may kwento. May kwentong naganap. As per Tricia's term, may tinikman. Babaeng bayaran. Oo. Na para dun Hinalikan sa labi. Ganon ang dating. Ngayon, nakarating sa'yo. Na si Chuper nakipaghalikan. Nakarating talaga siya sa akin. But this is not a true story. Tsaka I'm not the girlfriend. At nung time na yung single si Chuper, but not a true story, ha? Hindi po tatunay na story. So what is your opinion? Parehas pa rin. Ayaw mo talaga? Oo. Kasi hindi naman... Hindi mo aawayin yung boss namin. Kayo na tuloy ng mga boss kayo. Aawayin ko ng ano ba yung professional way ng pag-aaway? Idadaan ko sa HR. May memo. Idadaan ko sa HR. Kukunin ko yung sisiguraduhin ko na yung HR babae. Na naloko na dati. Para mas relate na relate. Para siguradong kakampi ko siya. Ganon, para matsugi na silang lahat sa trabaho. Hindi, ako ang sasabihin ko dyan. Makikipaghiwalay ka na ulit. Agad. Kasi ang magiging opinion ko dyan, partner, kunyari, ikaw yung sasabihin ko sa'yo. Kasi wala akong magagawa, boss ko kasi nagutos eh. O so pag sinabi ng boss mo na kumain ka ng tae, kakain ka. Ay, ibang tikim yun. Parehas lang yun. Nautos ng boss. Hindi, parehas lang madumi. Parehas na utos. Parehas madumi at parehas pero utos. Magkaiba. Oo. Diba? Pero magkaibang putahe. Hindi kasi tingnan mo, partner. Yun naman yung magiging rason mo eh, diba? Anong gagawin ko? Pa-victim pa? Anong gagawin ko? Parang itong jowa ni Trish. Anong gagawin ko? Nakikisama lang ako. Yun nga yung tanong ko pabalik. So pag sinabi sa'yo na tumalong ka ng building, gagawin mo kasi gusto mong makisama. Diba? Iba yun. Tingnan mo. So, ibig sabihin, hindi tama yung pagrarason. Diba? So, na sinabi. At saka may isip ko dito, di ang hina mo nila lang. Basta sinabi sa'yo, ano ka, 43 ka na? May peer pressure pa rin? 16? Parang medyo gets ko kung medyo 16 years old na hindi pa nag-develop yung brain. Diba? So, ang decision mo dito, no pa din. Hiwalay na. Oo. Again, that's it. That's me, ha? Oo. Kasi nga, iba ng perspective. Kasi yung iba naman, pwedeng ang perspective nila doon is, sa bagay, kung ako din yung nandun, baka ganun din yung gawin ko, di ba? Parang ganun. Di ba? Kasi ako, partner, hindi ko kasi yun gagawin kahit magkapilitan. 'Di ba? Kahit na sabihin na lang, 5 minutes, walang mali siya. Kahit nakainom na ako, alam ko pa rin hindi dapat. Mabuti kung gano'n. Kaya hindi ko siya gagawin, 'di ba? So dapat hindi rin gawin ng partner. So iba-iba ng perspective. What if? Ano na naman true story na naman ba to? Christmas party naman. Kaya alam niyo po yung mga team building na yan, medyo magduda po kayo kapag may mga kasama pong sabi ang usapan, Christmas party. Yung pala. Pag nasa Christmas party pupunta kasi nagpa-reserve na room. Yan. Tapos pagdating sa room may bird cage. Ay nako, may bird cage. Tapos pagpasok namin, may mga paibon.
Ano to, mga babae ba yan? May mga paibon. May kalapating mababa ang lipad pala. May paibon talaga. O, tapos. Tapos may mga naganap ulit. May mga kwentong nangyari. Alam mo, It happened before your relationship. Before the relationship, carry lang. Hindi ako. Kasi ako magbabase ako din sa do unto others what you want others to do. So it's okay if it happened before the relationship. If you're single, hindi ko sinasabing hindi ko sinasabi na tama yung magtikim ng mga bayaran or whatever. Hindi that's not the point. Ang point is yung walang panluloko na ganap kung in the first place hindi ka naman taken. Oo. Yun lang naman. Ano pang true story ang what if mo? What if? O ano? Bakit bakit maraming senaryo? Sana po walang nakikinig ng mga asawa yung mga DJs dito. No? Ay, walang ganun. Hindi naman po kasi nangyari to. Sabi nga natin, what if sabi lang friend ko. What if? Hindi, walang ganun what if? Baka hindi napayagan yung mga DJ dito. Clean fun lang po kami lagi. What if stag party? Stag party. Yan. Tapos, syempre, ayoko niyan kayo, Oo. diba? Marami na naghiwalay niyan. Hindi natuloy yung kasal dahil nasa nangyari. Tapos, syempre, nagkahawakan, sinayawan, diba? Inupuan. Yan. Mga ganun. Tapos, nakarating sa'yo. Yan. Anong magiging decision mo? Nakarating, inupuan. Nicole, inupuan. May damit wala. Tinutukan. May damit wala. May ano yun may... Ano magiging decision mo? Teka, depende sa kung anong ginawa ko rin nung bridal shower namin. Kung nagpatutok din ako. That's another scenario. That's the next scenario actually. The fourth case. The fourth scenario. Stag party muna. Namamaya yung bridal shower. Kung makikipag-iwalay. Oo. Nalaman mo ganun yung kwento, hinalikan. Kasi ang sabi ng mga groomsmen, sabi niya, kailangan last na to. Kasi kapag kinasal ka na, hindi na mangyayari to. Doon ka na, sa solo ka na doon sa babae mo. Ganon. What if nakarating sa'yo? Yan. Yung taong pakakasalan mo next week nakipaghalikan doon sa kinuha nilang babae. Stag party. Nasasabihin wala lang naman. Kasi stag party. Hindi pa rin. No pa rin. No pa rin. Tigil ang kasal. Yan. Postpone ang kasal. Kung ako yung nagbayad ng kasal, wait. Tsaka kung alam ko yung mga ninong at ninang medyo yayamanin, wait lang Kasi marami kikitain pagkatapos medyo sayang din. So, depende sa sitwasyon. Yes, yun na sinasabi natin, Tricia. Iba't iba kasi talaga yan. Iba. So, ikaw yung nakakaalam ng buong detalye. Ikaw yung nakakakilala doon sa kalooban, katangian ng boyfriend mo. Yeah. So, doon magbabase kung hanggang saan mo kayang i-let go yung tao or doon ka din magbabase hanggang saan mo pwedeng patawarin yung tao. Mag-vary. It's your decision. Tsaka depende sa values mo. Yes. Diba? I-ano natin to, partner. I-podcast natin itong Doon na ba i-reveal kung sino-sino mga involved? Sa podcast na ito, i-reveal kung sinong mga empleyado ang involved. Charot! At kung sino yung boss na may pakana ng lahat ng to. Charot, diba? Anong sasakyan dali namin? Pati plate number, i-reveal namin. Buti na lang yung coaching yun, nabenta na. Charot. Meron kasi talagang depende sa values Yung sinabi mo tungkol sa stag party tsaka bridal shower, meron mga iba na they actually said yes to it Parang ganun. Nag-stag ka ba? Nag-ganun ba kayo? Nagpastad ako. Ay, parehas din. Parehas din naman yun. Nagpastad. Kakatapos lang, 1.6 yung bayad. Ay, 1.6 na ba? Oo, tapos share puppy, ganun. Ganun. Nag-stag party ka ba? Hindi. Hindi. Oo. Depende kasi like meron nagpa-stag party ka ba? Ha? Ako yung babae sa stag party. Wow. Wow. 38. Ikaw yung hinawak-hawakan. Wow, kala mo lang stretch marks. Nakakaloka. Pero, hindi, kaming mag-asawa well, I hope, diba? Ayoko naman na after 14 years saka marireveal sa akin na hindi, nag-stag kami, hindi mo lang alam. Diba? Ayoko na lang ding malaman
Okay, Ayoko kung na ano din- nangyari nung stag party na yun. Kung man biglang meron pala ganun, ayoko na lang ding malaban kasi it will change the course of the relationship eh, 'di ba? So, What if sinabi nang sa'yo ng asawa mo? Kasi alam mo, importante na malaman mo kasi gusto ko kasing maging honest sa'yo eh. Tapos nalaman mong ganun. na ngayon Oo. Kung 14 years na kaming kasal, tas ang dami na rin namin masyadong pinagdaanan. Ito na naman yung example ng depende sa sasabihin ng asawa mo, sitwasyon. tinira ko yung babae. Diyos ko, madali lang naman para sa akin. Araw-arawin ko rin siyang tirahin sa radyo. Tirahan ba kamo? Sanay ako dyan. Diyos ko naman, tira lang ba? Teka lang. Teka ka lang, di ba? Nalaman niya kasi hindi siya makali eh. Kasi napakali. sabi niya, asawa kita, kailangan maging honest ako sa'yo. Yan, parang Yes, ito si wala no. Kasi 'di ba yan yung ever since ko partner. Ever so since you hold to that statement na ayaw correct. mo. Pag may cheating. Pag may cheating, good luck. Pero iniisip ko pa din, partner. 'Di ba ito yung sinasabi natin na depende kasi iba yung hindi pa nagpapakasal sa 14 years ng married. Parang ganun. Pero para sa akin, cheating pa rin. So, no pa rin siya sa akin. Okay. Diba? So, again, iba-iba pagdating sa values, iba-iba pagdating sa paniniwala. What may be applicable to me is not applicable to you. Diba? Ang sa amin na ginawa namin, hindi ko na-experience mag-bridal shower. Ang bridal shower ko ay napaka-wholesome. Party siya sa Tagaytay, partner. As in nagpa-nails and ganon. Mga ganon. Nagpa-salon, ganon. Salon. Parang ganon. Tapos nakaset up siya ng parang tea party, tapos Mad Hatter yung theme, ganun. Yun na yung aking bridal shower. Pero wag ka yung mga inorganize kong bridal shower. Sabi ko sa'yo, nandito pa yung picture. Charot. Meron ako mga inorganized na bridal shower. May mga tikimang nangyari din? Wala, lang. Touching lang, gano'n? Hindi, wala din. Tawa-tawa lang, gano'n. Tapos dancing, gano'n. Comedy bar pala. Wow. Hindi. Nag-organize ako ng bridal shower sa comedy bar. Bakit? Hindi naman kailangan ba ang bridal shower merong phallic symbol. Naalala ko tuloy, merong isang try na kumuha sa akin to host a bridal shower. Okay. So, long before to, tapos grupo sila ng mga... Ikaw din yung Hindi. shower. Hindi, partner. Ako naman, parang, hindi naman yun first time, ganyan. So, pero, kakaiba. Kasi ang paniniwala nila, grupo sila ng mga lawyers eh. Hindi ko makalimutan yung exact term nila. Pero phallic symbol yung ginamit niyang term na hindi ko regular naririnig yung phallic symbol kasi ang naririnig ko actual na ganon. Diba? Ganon yung actual na naririnig ko. Pero parang ang gusto nila was an intellectual bridal shower. Okay. Oo, parang ganon na ayun, hindi natuloy partner nung nakita ko yung word na intellectual. Hindi, parang feeling kasi nila. Paano maging intellectual yung gusto lang mangyari? Hindi ko masyado matandaan. Basta, feeling baka kasi nila nila. Doktor, ganun, para ipaliwanag. This is the anatomy. Ito yung anatomy. Ito yung mga parts of the human body. The reproductive organ. This is the, where you produce correct. the baby. Dito nanggagaling ang sperm cells. Dito ang tamang pagdating ng shondom. Ganon. Hindi, parang, may feeling kasi yung kumukuha sa akin na, ito yung explanation niya. May feeling siya na, kung sino daw ako on air, is just partially of who I am. Meaning, parang minsan daw may feeling siya na nagpe-pretend lang akong maging tanga pero hindi daw talaga ako tanga. Matalino daw talaga ako. Parang ganon. May ganon siya. Oo naman, totoo naman. May ganon siyang parang paniniwala na natutuwa naman ako kasi ang galing ko talaga mang etchos. Charot. Hindi na parang feeling niya ako yung perfect na person kasi ang gagawin nila parang discussion of some sort. Hindi lang ako umoo kasi feeling ko lang hindi rin ako yung tamang tao. Tas puro lawyers pa sila. So baka kasuhan kanila. Baka pag hindi na sila natuwa, hindi na ako bayaran, kasuhan pa ako. So nasyokot ako. So ang sinasabi ko lang, iba-iba tayo ng sitwasyon. Tingnan mo, iba-iba tayo ng pagtingin sa bridal shower. Yes. Iba-iba tayo ng pagtingin sa stag party. 'Di ba? Merong iba,
like ako, sobrang wholesome nung akin. Party siya with the Mad Hatters team. May mga iba na hindi na sila mag-bridal at stag party. Magkakaroon na lang ng get-together of everyone. Isang dinner. Parang nagganon yata ako, partner. Parang dinner for all. Nakasama sa entourage, mga ganon. At merong mga iba katulad nung grupo ng mga lawyers na yun na gusto nilang kunin kasi ang bridal shower nila intellectual. Diba? So, iba-iba ng theme sa madaling salita. Correct. So, babalik lang din tayo sa iyo, Trish, na hindi para kami yung mag-decide kung may paghiwalay ka kasi nga iba-iba. Iba-iba. Kasi halimbawa yung ganon, yung bridal shower o yung paglabas ng boyfriend mo kasama yung boss nila or kliyente nila, for them it's just nothing. It's just for fun. Kasi may ganon naman talaga. So for them, ganon. Oo. But for you, it's a big thing. Oo, correct. Diba? Cause for concern sa'yo yun na parang nasira na yung pagtingin mo dun sa tao and that scenario broke your values. Diba? Na ganon. parang hindi ka ako ganun, dapat malinis ako. Totoo. Hindi ako ganun ng klase. Tapos tumikim siya ng ibang babae, ako yung girlfriend niya. So if na halos ilagay mo sa pedestal itong si boyfriend, 'di ba? Tapos biglang sa isang pagsasabi, ganun. Iba, ewan ko, partner, parang iba yata kung talagang tumikim versus pumunta. Depende. Meron ding depende iba, rin sa orientation mo kasi. Meron ding iba, partner, na pumunta pa lang ayaw na. Ako kasi, partner, ako ang thinking ko dyan, kaya ako nakapunta sa mga ganun. Kasi... Sure ka ba? Napunta lang? Oo, hindi, punta lang talaga. Kasi... Out of curiosity. Hindi. May ganito kaming eksena. So, merong, this is not a true story. Saan to? Anong araw to? Anong year? Sino kasama sa ang lugar? Hindi, merong balikbayan. Okay. Na gustong makapunta sa mga bayarang mga babae. Parang pangalan ng lugar o basta lugar na yon. So, syempre, nagpaalam sa akin si jowa. So, sabi niya pupunta, ganyan. Okay lang ba? Tapos sabi ko, basta siya lang yung kumbaga, ka lang dyan, tagabantay ka ng ganyan, tagamasid ka lang, ganon. 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 Sabi ko, ganyan. Walang... Huwag mo nila kaya akong pasamahin, sabi niya. Doon ka lang sa pinto, katabi ng gwardya, ha? Doon sa nagbebenta doon ka lang sa labas ng pinto, sa labas ng glass, ha? Tanaw-tanaw ka lang doon. Tanaw-tanaw. Hindi, pero sabi ko sa kanya, hindi dapat ako din, sabi ko. Sabi ko talaga, parang, di pupunta ka dyan, dapat pupunta din ako. Sabi ko, isasama ko din yung mga ibang mga para gayahin natin pag-uwi. Para may mga matutunan tayo. Yeah. Diba, ganon. Tapos sabi niya, di sige, ganyan. So habang nandoon, nagme-message. Sabi niya, kumusta ka dyan? Sabi niya sa akin. Tapos sabi ko, ayos lang. Sabi ko, grabe, isa ka mukha ni Sanjo Marudo. Sabi ko, sobrang crush ko si Sanjo Marudo dati. Maya-maya, nandiyan na yung asawa ko. Sino dyan? Sino dyan yung kamukha ni Sanjo? Diba? So, yun naman, partner, parang may pag-agree. Parang ganun. Ewan ko, basta, the point is, depende talaga. Depende sa values, depende sa pag-uusap, depende sa lahat. Nakakita na ako ng mga ganyan, partner, yung sisilipin mo, tapos tapos may na maglalakad. Hindi, totoo kasi nga. Ano yung makikita doon sa butas? Doon sa butas, may mga lalaki. Kasi yung ano ginagawa ng mga lalaki? Naglalakad sila nakabrief. Tapos sisilipin mo sila, tapos pipiliin mo lang kung anong number, gano'n. Tapos pagkatapos pumili ng number? Ay, hindi ko na alam. Hanggang ganun lang. Hanggang ganun lang yung mga gano'n. Tapos may sinamahan lang kasi, mga gano'n. Okay. So, wala talagang yung sinabi. Tsaka alam. Iba kasi yung dito sa scenario kasi nito ng kay Trisha Sinabi after. Pwede naman sabihin before para napigilan. Para magsabi rin si Trisha ng kanyang peace of mind. That might make a difference. Feeling ko. Oo. Kasi hindi magaganap na parang, yung kliyente namin nagaya pala sa ganito. Oo. It will really make all the difference kasi pwedeng si Trisha mag-react na doon. Diba? O sige, wala ka naman magagawa pero walang
Ganun. Ewan, hindi ko alam. Again, so depends. Depends. Totoo yun, depende Iba-iba talaga. sa orientation mo. Yun nga, depende sa ugali mo. Yung sa values mo talaga totoo. Yun nga, yun yung sinasabi natin ng mga nakaraan. Depende sa threshold mo. Paano mo, hanggang saan mo kayang itolerate ang pagkakamali ng isang tao. Yes. Kasi talagang in the process, magkakamali yan. So in this case, ito yung pagkakamali niya. Diba? So hanggang saan mo siya kayang patawarin. Ngayon, kung hindi mo kayang patawarin because kung ano, yung ginawa niya is against your values, then that's your decision. Yes. Diba? Kung kailangan mo siyang i-let go mo para magkaroon ka ng peace of mind because that's your values. Alam mo, partner, iba-iba talaga yung pagdating sa values. Speaking of, ito talaga yung dahilan kung ba't gusto ko i-podcast Meron akong recent na ay na-share ko pala sa GC natin yun. Meron akong recent na inquiry sa sa hosting. Tapos, first time ko makakuha ng ganong klaseng inquiry. Anong gagawin? Paulit-ulit kasi nag-inquire sa akin kung open-minded host daw ba ako. So ako naman, so parang... networking ito. Akala ko networking. Open-minded ka ba? Kaya nga, wala naman akong problema sa networking. Ang dami ko nang na-hostan na networking na events. Go, why not? Hindi man ako nag-networking pero okay ako to host the networking events. Ganun. Pero paulit-ulit siya sa salitang open-minded. Kaya tinanong ko na. Sabi ko, may I ask? Sabi ko, what did you mean by open-minded? Ganun. Tapos sabi niya, because this is swingers party. Hindi ko nga alam kung ano ibig sabihin nun, partner. Ni-search ko pa. Nung ni-search ko, ganun pala yun. Ano yung swingers party? Ay, search nyo. Swimmer? Oo, swinger. Basta may nagsiswing. O kaya may mga swimmers? Oo. Baka. Depende. Depende. Depende sa pandinig mo. Correct. May magsiswim. Akala ko nga parang iba yung inaisip ko, parang swingers party. Okay, so parang ang naisip ko pala parang outdoor type kasi magsiswing sa isang from one bagging to another, parang ganun. So jungle yun. Party, ganun. So ganung party. So nung ginugal ko siya, parang may ganitong party. So ano daw ang gagawin mo doon? Makiki-join ka? Hindi ko nga mag-gets So parang pagka iniisip ko yun, pag iniisip ko nun, di ba, parang pag iniisip ko yun, partner, parang, paano yung host yun? May isa pong parang na po dyan. Matamlay pa po si kuya. Bubuhayin na po ni ate. Ayan, gising na po si Junjun. Diba? Mukhang Gina Jim mo si ate, diba? Mukhang ready na po siyang magpakem. I-annotate mo, partner. Ayun na po, nasa climax na po si Junjun. Ready na po sumabak si ate. Ladies and gentlemen, eto na. Wasa ka na. Diba? Hindi, naalala ko lang siya kasi iba, nung kunento ko siya sa natin, sa talent manager, natawa siya, but at the end of it, sabi niya, grabe no, it has really become a thing. Parang ganun. Ibig sabihin na the times really have changed. Nag-change na talaga na, kasi maaaring nangyayari na yung mga ganong klase mga party, noon pa man, pero yung mag-hire ka ng professional host to actually, do it, host that event, ibig sabihin na times have changed. Parang, legal na illegal? Alam mo yun, parang ganun. Basta imagine ko nag-host ka na raid bigla. Diba, partner? Parang imposible, walang party, drugs, hindi, tsaka parang yun na raid. Isang DJ ng Love Radio. Kasalukuyan pong nasa presinto, ang pangalan niya po, Nicole Yala. Nag-host po ng swingers party. Siyempre, pupuntahan ka ng media. Sabihin. Ma'am Nicole, ano pong involvement niyo dito? Kasi nag-host po ako Wala naman po, matindi lang po kasi talaga yung pangangailangan kong pag-host ng mga events, diba? Pero ibig sabihin parang nagbago na talaga yung panahon na kaya ko iniisip na legal ba to na illegal? Kasi ang kinukuha nila, partner, professional host. O kaya professional kasi alam nila na professional, walang personal pag in-accept mo yung trabaho. Sa bagay, kaya ngayon yung sinasabi niya na para
Maybe. Tama. Parang Kasi regardless. kung hindi ka professional. Oo. Hindi ka Hindi ka daw pala pro eh. Doon ko nga na-realize, hindi ako pro eh. All this time, akala ko professional host ako. Kaya lang tinanggihan ko yon. Sabi nila, lahat daw na naging host nila ay first time. Iga-guide daw nila ako. Yung sabi ko, paano guidance? May script? May bullet points? Hindi, may immersion. Papanoorin mo daw muna sila ng tapos para sanay ka na. Pagdating na actually, hindi ka na magugulat. Kaloka. Diba? Pero iba-iba ng perspective dun For some, it's okay. It's a regular Yun na nga thing. eh. But for some, Hindi. diba, talagang matinding matinding argument yun. Correct. Mas mangingibabaw yung values. For some, sasabihin na, wala, professional lang ako. This is just Wala a part lang, of my job. Correct. Pwedeng ganun lang din yung perspective dun. So, depende. Depende talaga. Kung ako yung tatanungin mo, pwede kitang patawarin kung nagkamali ka dyan kasi nadala ka ng pagkakataon. Kasi may ganun nga eh. Hindi, wag na tayong lumayo. Di ba yung mga sample sa bar? Yung nangyayari. Nadala ka ng sitwasyon eh. Because of that Yung energy. That energy nung sinasabing, take it off. Tapos nakakainom ka pa, ang sayang, yung ilaw, ang ganda, tapos yung mga tao nagsisigawan. Siyempre, magiging Ganda-gandahan ka pa. Oo, magiging KJ ka ba? Pag sinabi, twerk. Ikaw naman, bigay yung anong tawag dito? Yung balakang mo, 'di ba? Yung tumbong mo bigay na bigay. Anong tawag doon? Kaldag. Kaldag to the max ka Correct. talaga. Tapos kaldag syempre, na parang wala ng bukas. Yun yung energy. Tapos tuwan-tuwa ka kasi feeling mo magaling ka eh. Naka-video yon. Then the following day, napanood mo. At napanood din ito ng boyfriend mo or kung sino mang malapit sa puso mo. 'Di ba? Maaaring for some, sa iba hindi 'yon kapatapatawad. 'Di ba? Sa iba pwedeng kapatapatawad. Maaaring nadala ka lang sa sitwasyon at pinagsisisihan mo naman yung pangyayaring 'yon at alam mo sa sarili mo na hindi ka ganon. So depende eh. Ano lang talaga. Nadala ka. May influence ng maaaring ganyan. Kaya nasabi 'yon ng boyfriend mo na wala lang 'yun. Nadala ako na-convince ako ng mga kliyente namin. Malay mo, di ba, nung time na yon ang at stake pala 2 million yung deal. So talagang gagawin mo ang lahat. Ganun? Sa'yo lang yun yung 2 million, di ba? Wait lang. Pagay, diba? 2 million din yun. Charot. Diba? So, alam mo naman ang values, nababago pag may pera nang involved. Trish, huwag ka mag-alala. Ito, may uwi akong 2 million sa ating dalawa. Diba? In preparation for our wedding. Hindi ko nga naalala yung pangalan ng babae. Oo. Diba? So, wala lang talaga yun. Diba? So, depende. May mga tao nga, okay, wala yun. Sige, kaya kitang patawarin, kaya kitang pagbigyan. At tao lang tayo, nagkakamali tayo. At some point, 'di ba? Pero make sure na hindi mo na siya gagawin in the future. 'Di ba? Araw-araw ka magpenitensya. Luhod. Depends. Yes, depende. Iba tayo ng perspective pagdating iba. Ikaw partner, papatawarin mo ganun. Kaya kong magpatawad ng kahit di ba sa mga kaibigan, sa mga kaibigan nga kahit ilang beses ka nang hindi binayaran sa utang, napatawad mo. Oo nga. Di ba? Yung mga kasamahan mo sa trabaho, di ba yung mga kasamahan mo sa trabaho, layo na. Yung mga kasamahan mo sa trabaho, umalis na dito, tapos may utang sa'yo. Di ba? Pinatawad mo rin naman sila eh. Iba yun. Iba yun sa tumikim na babaeng bayaran. Hindi, pero again, it depends. It depends. So, sa amin ni partner, mahati kami. Ako sa akin, cheating, whatever form it is always cheating. Oo. Kahit anong form yan, cheating pa rin siya sa akin. So, it's a no for me. Si partner, willing magpatawad, willing intindihin, ganyan. O, di si partner, kung merong kukunin agad ni Lord, di siya yun. O, di ako na masamanda mo. Hindi ako makapagpatawad agad. Kanya-kanya, depends. Correct. Diba? And we hope that Trish, mapunta ka dun sa desisyon na makakampante ka. Yan, you will feel at peace with that decision. Yun ang tamang Yes, yan ang tamang path. Okay, Docs? Salamat sa iyo, Trish, for sharing your story with us. At kung ikaw, Kabisyo, meron ka rin kwento na gusto mo i-share sa amin, pwede mo kami i-email. Send your stories at mahiwagangburnaystory@gmail.com. Malay mo, kwento mo na nga di pag-uusapan sa mga susunod na araw. Kaya send mo na yan, Kabisyo. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba. Yun!
The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.